Kaya kung malinis kayo, wala kayong intensyon na pangungurakot, lakson at tuta soto, ibalik nyo yung pira ng bayan. O heto na ho mga kabisdak, anak ng kagwang, marami ho talagang nakinabang dito sa flood control. Pangungurakot, paglilimas sa kaba ng bayan ng gobyernong nakangiwi ang panga-anak ng kagwang. O. Nagkaroon po ng press con itong si Bersamin. Si Igay Erice, kaninang hapon, ito ay patungkol din sa Bersamin Files. Nadabanggit di umano sa Bersamin Files sa usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Bungit, at ni Adrian, na si Androy nga nabigyan din ng talent fee na milyon-milyon, 68 million nga ho yung figures na sinabi ni Erice. At ang sabi at ayon kay Erice, nakatanggap din daw ng pera itong si Panfilo Lacson at si Tuta Soto. Ngayon lang, ang sabi ni Erice, hindi daw alam ni Tuta Soto at ni Lacson kung saan galing yung pera na yun. Hoy, Tuta Soto, alam nyo yan? Di saan pa ba manggaling yan? Saan ba nanggagaling? Di galing po sa flood control. Wala namang ibang pinagkukunan. Dahil ang liwanag po sa isiniwalat sa Bersamin Files, na ito ay may kaugnayan ito sa flood control. Yung pirang involved na pinag-uusapan dyan ay galing sa flood control. Malamang, nakinabang din itong tatlong iskol bukol na to sa Senado tungkol sa flood control. Katas ng flood control para katas sa flood control. Kaso nga lang ang problema, Senate President si Tuta Soto, Senate Blue Ribbon Committee hearing si Panfilo Lacson. Kaya nililito nila ang taong bayan ngayon patungkol sa flood control at nalilihis ang katotohanan. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. Bistak Historiador. So, suportahan nyo po pangalawang YouTube channel po natin. Ito. Pag-usapan talaga natin ng tuloy itong Bersamin Files. Kasi ilan lang yata yung nagko-content nito. Kailangan natin malaman ho. Itong si Lacson ba ay nakinabang din sa flood control? Dahil nabanggit po ito ni Igay Erice kanina. Habang pinag-uusapan ang Bersamin Files at question pa ni Igay Erice itong investigasyon ni Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. At sinabi niya na wala umanong direksyon itong Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga patungkol sa flood control. Wala naman talagang maayos na direksyon. Pero meron silang direksyon. Ang direksyon nila, bulagin tayo at i-divert ang lahat ng issue. Ito, pakinggan po natin si Igay Erice. Ang Blue Ribbon Committee, ni Senator Lacson. Hindi mo maalaman kung ano direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Batay tayo dyan, Tuta Soto, Panfilo Lacson. Kaya nga ito nga ho yung ini-insist natin Kung may direksyon nga, tumpak yung sinabi talaga ni Igay na walang direksyon. Kung may direksyon, lahat po ng mga karakter na mga nababanggit patungkol po sa issue ng flood control, ikaw Senate Blue Ribbon Committee hearing ka, dapat pinapatawag mo. Senate Blue Ribbon Committee ka, chairman ka, dapat pinapatawag mo yung mga taong ito. Kagaya ni si Adrian Bersamin, yung Cadiz, yung si Cadiz ba yun? At saka yung Ulaybar.
Bakit hindi po ito pinatawag ni Panfilo Lacson? Ano po yung purpose nito? Kasi kung ikaw, gusto mo ng katotohanan at gusto mo na patas na investigasyon diyan sa committee na yan, edi ho sana lahat ng mga personalidad na mga nababanggit at naiugnay dito sa flood control ay pinapatawag mo, pinapasumbina mo, iniimbita mo. Ang problema nga, ayaw nga ho ni Panfilo Lacson ng katotohanan. Dahil baka siya madali din. Dahil nakinabang din ang hinayupak ng katas ng flood control. O, di ba ho? Mamaya, sinabi rin ni Rishi yan tumanggap din. Ganyan natin. Bakit po? Mhm. Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Mhm. Bakit pagka yung mga maliliit na engineers Pinapakulong. pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang, Mhm. bakit pagka mga kabinete na, humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kailangan iwasan talaga kung erase kasi nga pag hindi iiwas, tatamaan sila. Tandaan nyo po ang purpose po yan ni Panfilo Lacson at ni Tuta Soto. Kaya sila po ngayon ang nagdala ng Senado para ilihis ang katotohanan. Yung Senate Blue Ribbon Committee, Sarswila, diversionary tactics lang din yan. Pagtatakip lang din ho yan sa katotohanan. At pagtatakip kung sino ang totoong mastermind tingnan mo, saan ba nag-umpisa yan? Bakit nagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman yang hinayupak na yan si Panfilo Lacson? Diba, habang chairman si Senador Marcolita, nagbida-bida siya. So, ang dami niyang binabanggit nga kontratista. Diba? Ang dami niyang 67 daw na kontratista. Kaya ngayon, siya pinalit ngayon at nagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman. Yung mga 67 na kontratista, napatawag niya, hindi. Ngayon, dito naman, yung Adrian, yung mga executive department, mga USEC, ay hindi rin ho nila pinapatawag. Bakit? Kasi magagalit man si Tambaloslos, magagalit si Lisa Baki, magagalit si Bongbong Marcos kung ipapatawag dahil, putsang ina, kumakatok na si pintuan Pag pinapatawag mo yung mga yun, mabubuksan na yung pintuan. Defense sila ngayon, defense! Ito, may bago na namang issue, nakaladkad na naman sila dito sa Bersamin files. Yung una, Cabral files. Ngayon, Bersamin files na. Ngayon, tuloy. Kaya po, napakalungkot Mhm. kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi ba ipapaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, Stop muna tayo. 1.45. 1.445. So mga 1.5 trillion nga ho yung hinahanap natin. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. 1.5 trillion po yung hinahanap natin na pundo sa kaban ng bayan na naanod lang dahil sa flood control. Kinurakot nila. Ito po ay pondo ng gobyernong Marcos. Kayong mga bubunistang tanganista, makinig kayo dito. Mga loyalista ni Bangag. Tapos sasabihin po ninyo, Duterte ang may corruption sa flood control. Sa budget ni Bangag, ang pinag-uusapan natin, 1.5 trillion pesos, yung hinahanap natin ngayon, nasa na, sino nakinabang, alam natin ng mga buhaya dyan sa Palacio de Polvoron. Ito po yung mga taon. Na kung saan ang pira ng bayan ay kinukurakot, nililimas. Makinig kayo mga bubunista. 300 billion. 2023, 300 billion. Ang Kongreso, pinirmahan niya, di siya kumibo. 2023, 300 billion, tama ba? Tuloy. Binete niya, BBM, hindi kumibo. Mhm. Napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan.
2024, 500 billion. Anak ng kamuti kayo. Lalauna, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, Hindi rin kumibo. 473 billion. Ayan na, 473 billion na. Nalakula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Kunyari lang. Pero 473 billion po, yun natira. Mga insertions, diversion. Nagtataka po ako, Stop muna tayo doon. Ito maliwanag na. Mga bubonistang tanganista, ang hinahanap natin ngayon ay 1.5 trillion pesos. Yung pondo na to ay simula ng 2023, 2024 at 2025. Ngayon, sabihin ninyo Duterte ang kurakot, sabihin ninyo Duterte may kasalanan, isisi nyo sa mga Duterte. Sino ba presidente ng 2023, 2024, 2025? Di ba si Bangag? O ito po yung korupsyon ngayon na pinag-usapan natin. Malawak na korupsyon na alam ni Bongbong Marcos dahil pumirma ho siya dito. Tuloy kung hati-hati, ano yung banggit sa mga pangalan. Saldico, resign, tumakbo. tumakbo sa Europa. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Martin Sino ba ang Romualdez. kasama niya nagpaplano? Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez. Naalala ko tuloy yung interview kay Saldico. Naalala ninyo? Ang sinabi ni Saldico kasi na kami araw-araw kami magkasama para lamang pag-iisipan kung ano yung ikakabuti sa bayan. 4 daw sila nag-uusap. Si Saldico, Gigi Suarez, Martin Romualdez, at si Manix. 4 daw sila. Nasa na si Gigi Suarez at si Manix ngayon? 'Di ba? Kayo daw 4 kayo ang kaibigan ni Saldico at araw-araw kayo nag-iisip para daw sa kabutihan ng bayan, anak ng kagwang, araw-araw pala kayo nag-iisip sa paglilimas sa kaba ng bayan. Kaya nga itong si Saldico, pag sa susunod na administrasyon paglulutang ito, talagang kulong ang mga hinayupak na to kasama si Bungit. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang? Ng Saldico. Kongreso, ng Kamara, yung ba Senado. Senado. So, ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Nako, tandaan natin ito. Ito na ho, galing na po dito sa Dilawan. Pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan sa kaba ng bayan ay ngayon po sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. So na-break na ho talaga yung record ng kanyang tatay na senyor na pinakakawatan sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Guinness Book of Record, kaya hindi ho tayo umaasinso. Dahil sa mga taong ito, mga kurakot, mga taong ito, walang ibang iniisip kundi paano limasin ang kaba ng bayan, kung paano maubos ang pera ng bayan. O come on, mga bubonistang taganista. Oh, ang galing ng amo niya, no? Nauupos na nga ho na parang kandila sa paglilima sa kaban ng bayan na kinakarma na yan ng mga biktima ng baha. May wala na kayong takas dito. Kayo talaga ang mga kawatan, tatakawatan. Kaya naniniwala talaga po na kapag Marcos, tatakawatan. Tuloy, Kung. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, pero after 2 years, nanakawan tayo ulit. Nako, sigurado yan. Congressman, may nagsalita na, si Bersaga. Oh? Stop muna tayo dito, ha.
Ako ay nga ho, nalulungkot ako, baka makalimutan itong hinayupak na 1.5 trillion na pinakamalaking pangungurakot sa kaban ng bayan. Kasi nga marami silang diversionary tactics. Kagaya ng ICC, kung ano-ano na lang yung mga diversion nila para lang maalis sa taong bayan yung flood control. Dapat nga hindi ito tinitigil. Dapat tayong mga subscribers, kayong mga listeners sa Bisdak Pilipinas or sa lahat ng mga vlogger, pag may topic po ng ganito, i-share nyo po. Information dissemination para hindi po maalis sa isip ng mga bawat Pilipino na itong flood control ang pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan sa kasaysayan. Kasi pag makalimutan natin, may 2 taon pa, nanakawan na naman tayo, kahirap-hirap. Ubusin talaga yan kasi eleksyon sa 2028 dahil takot sila maging presidente si Inday Sara, ubusin ang pera, anak ng kagwang. Tuloy ko mo. Si Tersaga, si Miao Miao, and tsaka si Leviste. No? Eh, kayo po ay, I think Leviste trusted you. No? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na. Sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan nyo lang yung mga proyekto. Malalaman nyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Kaso nga lang, ayaw po imbestigahan ni Panfilo Lacson kasi madadali kasama siya pati si Tuta Soto. Abay, nakinabang eh. Nakinabang sila nung nakaraang eleksyon eh. Yan naman totoo niyan eh. Ito pa, isa pa, Cabral Files. Hindi man lang pinapainit sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Saglit lang. Oh, hindi tinutukan. Iyon na nga sana ang pagkakataon para malaman ng taong bayan. Ang lahat ng mga ghost projects, ang lahat ng mga insertion, ang lahat ng mga allocables. Anong ginawa ni Panfilo Lacson? Hinayaan. Bakit ba? Pinky. O ito, pakinggan natin yung sinasabi ngayon ni Igay Erisi. Kung sino ang nakikinabang dito sa usapin sa mga naglilik ngayon, hindi talaga naglilik kasi ebidensya man yan eh. Sa mga sinasabi ngayon ni Leandro Leviste na affidavit ni Bersamin at mga text messages, conversation ni Bersamin at saka ni Bongbong Marcos. Dahil si Tuta Soto at si Panfilo Lacson, nakinabang din pala ang mga hinayupak, anak ng kagwang. O ito, pakinggan natin si RAC. Ano nakita mo? Sa eskwela lang ba ito nangyayari? Sabi mo, dapat presidente dapat ang managutan. And yan, nangyayari. Sa eskwela lang ba ito? Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Correct. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Sarswila lang. Talaga naman. Noon pa yan sinasabi natin for optics lang yan. Alam na natin yan eh. Kasi nga kung si Tuta Soto at si Panfilo Lacson kung desidido lang matukoy ang mastermind. Sabi ko nga sa inyo, bakit si Adrian Bersamin, si Cadiz, yung isa pa sa DepEd, bakit hindi po ito pinapatawag? Kasi nga, pag pinapatawag nga, dali ang amo nila. Kumakatok sa pintuan. Nililito lang tayo. Anong ginagawa ni Panfilo Lacson? Merong minority report. Sila ni Kung Marcolita. Anong sabi ni Lacson? Basura, hindi pinapakinggan yung minority report. Bakit? Kasi nga nakatutok kay Martin Romualdez yung minority report at kumakatok sa pintuan ng Malacanang.
Kaya wala talagang malinaw na investigasyon yan. Sarswila, for optics lang. Tuloy, oh. Sabi ko po, lagi ko sinasabi, Mhm. gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila launa, di siya kumibo. Mhm. So it's either complicity or a question of competency. May command responsibility yan. Para sa akin talaga, may kinalaman. Kasi nga, dyan na nga ho sa Bersamin Files, di ba? Usapan sila ni Adrian eh. Hoy, ayos na ba yung insertion natin dyan? Ayos na ba yung kickbacks natin na bilyon-bilyon? Alam ni Bongbong Marcos, pumirma siya eh. Hindi man po yan pipirma kung wala siyang kickbacks. Matik yan. Hindi yan pipirma kung wala siyang alam dito sa paglilima sa kaba ng bayan. Yung command responsibility nga eh, 100% meron eh. Tuloy ko mo. Wilson, any questions? Ito na. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files Ito na yon. na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, alagay doon, 7 billion. Report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Paano na to, Tuta Soto? Panpilo Lacson! Nasa Bersamin Files, nabigyan ka daw! Nabigyan daw kayo! Ako, nayari na ho, ha? Ayan na! Alam na natin kung bakit nalilito tayo at nililito tayo ng mga inayupak na ito na matukoy ang mastermind. 12 senador pero 11 lang daw ang nabigyan. Sumalamang si Jaime, hindi nabigyan si Jaime. Hindi bang kasama, no? O, yung 11 nabigyan. So kasama si Panpilo Lacson, kasama si Tuta Soto. O, ito na tayo ngayon. Ito na yung pinakatanong natin, no? Yung pira na yon na ibinigay sa kandidato ng alyansa na galing sa Marcos admin, saan nang gagaling yon? Dahil sabi man ni Risi, ito ang usapan, 8 billion i-deliver, Bersamin, ayan, usapan sila ni Bungit. So, yung 8 billion, alangan naman saan nang gagaling yan. Alangan naman sariling pera nila yan. Anak ng kagwang, galing yan sa flood control. Ito na ho tayo ngayon. Wala na, ginagago tayo dito ng tudo, ha? O ngayon, kayong 11 na mga kandidato ng Team Alyansa, Diretso Cubita, kumanta kayo. Tigmagkano ba ho ang natanggap ninyo? Di ba kayo nahiya ang kakapal ng mukha ninyo? Ikaw, Tuta Soto, Lacson, magkano ba yung natanggap ninyo galing kay Bongbong Marcos na ngayoy nasa kamay na ho ni Leandro Libeste at Igay Eresi ang usapan ninyo ni Bungit? Yan na po ang pinakamalaking tanong. Hindi pala usapan nila ni Bungit. Usapan nila ni Adrian at ni Bungit. Hindi sila ni Lacson. Di ba nakakagigil yun? Ngayon, ito si Eresi. Kung hindi ho totoo, kung chismis lang,
itong patungkol sa konversasyon ni Bersamin at ni Bongbong Marcos, bakit ayaw mong ipatawag si Igay Erisi, Panpilo Lacson, diyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Nang malaman natin. Ngayon, sino ba yung nakaupo ng mga senador ng Team Alyansa ang kakapal ng mga mukha ninyo? Nakinabang pala kayo, mga hinayupa kayo. Tuta Soto. Oh. Panpilo Lacson. Erwin Tolfo. Nakinabang pala kayong mga hinayupa kayo. Sino pa ba? Yung Team Alyansa, Diretso Cubita. Lumabas kayo. Magsabi kayo sa taong bayan. Ibalik nyo rin yung pera na yan. Na ginastos nyo yung eleksyon. Dahil hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Yan ang maliwanag dyan. Pera ng taxpayer. Ayan na, galing sa bunganga ni Erisi na tumanggap din kayo. Ayon sa usapan nila Bersamin at ni Bongbong Marcos. Dahil yung bilyonis na yon, iginagasto sa pangangampanya ninyong Team Alyansa, Diretso Cubita, mga nayupak kayo. Ang liwanag na tuloy. Kaya nililito tayo. Hindi mapatawag si Bersamin. Hindi mapatawag si Cadiz. Hindi mapatawag yung mga Ulaybar. Kasi nga, pag pinatawag, dali lahat sila, kasama ka Tuta Soto at kasama ka Lacson. Kung hindi ka kurakot Lacson, magsabi ka ng totoo. Sabihin mo, tumanggap ako ng pera, hindi ko alam saan ang gagaling. So ngayon, alam mo na kung saan ang gagaling. Paimbestigahan mo na lang. Para i-demand natin, sa lahat ng alyansa na nakatanggap ng pera, ibalik nyo po yung pera ng bayan, hindi nyo pera yan. Tuloy oh. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga partido. May problema yun, kung Erisi. Sabihin na lang na, hindi ako naniniwala na hindi nila alam kung saan ang gagaling yung pera na yan. Yan pa si Pinky. Alam nila yan kung saan yung pera. Galing kay Tambaluslos eh. Galing kay Bongbong Marcos. Okay, sabihin na lang natin, hindi nila alam. Sabihin na lang natin yung Team Alyansa, Diretso Cubita, na labing isa lang daw ang nakatanggap. 11, sabi ni Erisi. Hindi nila alam. Nung nakarang eleksyon, sabihin na lang natin, kasama ka Tuta Soto, kasama ka Panpilo Lacson. Hindi nila alam yung pirang natanggap nila. Kasi akala nila noon, hindi kurakot si BBM. Akala nila noon, hindi tayo ginagago. Pero ngayon, ito na nga ho. Nagkaroon na ng investigasyon, sumabog na po yung issue sa flood control, na umabot po ng 1.5 trillion pesos ang hinahanap natin ngayon. Merong ICI, ginawa si Bungit na Sarsuela. Meron ding Blue Ribbon Committee na may hearing na si Lacson po ang chairman. So ngayon, ito na nga. Meron ng mga lumalabas na mga ebidensya, na mga testimonya na si Bersamin at si Bongbong nag-uusap patungkol po dito sa pera, budget sa inyong eleksyon, na malamang ito ay galing sa flood control. Paimbestigahan ho ninyo. At ibalik po ninyo yung pera na yan kung hindi po ninyo alam yung pirang hawak ninyo ay galing sa flood control. Kasi honest to goodness ka na lang. Sige, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Kasama si Tuta Soto at si Panpilo Lacson. Kasama ng iba pang kandidato ng Team Alyansa, hindi nila alam. Kaya tumatanggap lang. Sabi ni Kong Erisi, walang problema. Pero may problema yan eh. Ito na nga, sa Bersamin file, sinabi nyo na po, totoo. Ibalik ho nila yung pera na yan. At ilang milyon ang kanilang nakulimbat. Ilang milyon ang ibinigay ni Bungit bawat isang kandidato ng alyansa. Ibalik nyo.
Kasi si Andrew nga, ang mahal ng talent fee ni Andrew 68 million. O, kumakanta yun. Kumakanta lang, talent lang. Paano pa kaya kayo? Kandidato na kayo. Di ba kaya tigwa 100 million kayo? Kaya kung malinis kayo, wala kayong intensyon na pangungurakot Lacson at Tuta Soto, ibalik nyo yung pera ng bayan. Pera natin yan. Pera namin yan. Hindi nyo pera yan. Ayan ang maliwanag. Kaya pala nililito tayong lahat. Kaya ayaw patawag itong mga hinayupak na bersamin. Ayaw patawag si Amina. Ayaw pangalanan sila Tambaluslos. Kasi itong mga animal na ito, nakinabang din pala. Baka mo, nagpakatotoo tayo dito. Tuloy kong erase. Ba? So, pinapunta kay Andrew E. 68 million. O, tingnan mo. Yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. O, totoo daw. O ngayon, Toby Chanco, bakit hindi mo sinabi na nakinabang rin itong si Lacson at si Tuta Soto? O ngayon, si Toby Chanco man ang campaign manager nila. Diba ho? Ngayon, Toby Chanco, lumabas ka. Kasi total, napangalanan naman ngayon si Andrew E. Magkano yung kay Andrew E? 68 million daw yung talent fee. Ayon kay Kung Erase, kinumpirma daw niya kay Toby Chanco. Toby Chanco, isabi mo lahat kung magkano ang natanggap ni Tuta Soto, magkano natanggap ni Panfilo Lacson, magkano natanggap ni Erwin Tulfo, magkano natanggap ni Lito Lapid, magkano natanggap ni Abalos, magkano natanggap yung iba pa ng Team Alyansa. Dahil yan ako, panigurado ho yan. Galing po lahat yan sa flood control. Katas po yan ng flood control na ngayon hinahanap ng taong bayan na ayon kay Kung Erase, ito ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ano na? Yung kredibilidad ni Panfilo Lacson at ni Tuta Soto sa pag-iimbestiga dyan sa Senate Blue Ribbon Committee ay zero. Wala silang kredibilidad. Dahil dali rin pala sila. Tumanggap din pala sila ng pera. Galing po sa pangungurakot sa kaba ng bayan. Ito na ho yung sinasabi ni Erase. Tuloy, Erase, Totoo. Na may... sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, tinawaran daw si Andrew anak ng kagwang na flood control din pala. Isipin mo yung pira na kinurakot, no? Kinurakot pa talaga ng mga animal. 68 million daw, sabi ni Toby Chanco, tinawaran pa daw. So bakit daw 68 million pa rin yung naka-record? So Andrew lumabas ka din. Total, magandang usapan to. Andrew lumabas ka rin. Maawa ka sa taong bayan. Magkano ba yung natanggap mo talaga galing kay Bangag? Dahil ang sabi ni Erase, Toby Chanco, 68 million yung binayad sa'yo. Tumawa daw sa'yo eh. So magkano yung natanggap mo? 68 million din ba o hanggang 30 million lang? Baka 20 million lang. Potang ina, na flood control si Andrew eh. Lumabang ka Andrew eh. Sinabi dito, 68 million. Yung bayad sa'yo, baka kulang yung binigay sa'yo. Anak ng kagok. Habulin mo. Loyo. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Correct. May facts eh. Diba? Tama. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text Text messages. merong ibang issue, not just
not just the Flood campaign, control. pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. Anong pinapatrabaho? Ito hindi pa niya sinasabi kung anong pinapatrabaho. Kasi yung sinasabi lang ni RAC, yung sa campaign, except sa campaign na, may pinapatrabaho. Di ba kaya may pinapagurgur? Kasi parang iba yung iba yung interpretasyon ko pag may pinapatrabaho. Ibig sabihin may pinapagurgur. Itong si Bersamin ba yung inuutosan na magpagurgur? Pagurgur si BP Sara? Ipakidnap si Tatay Digong? Gipitin si Pastor Quiboloy? O ano ba? Yung ibang usapin dyan, sa Bersamin Files nga ngayon, tinaguring Bersamin Files, na dapat malaman ng taong bayan. Ako, kaya nga tama ho itong si Leandro na sinabi niya, itong Bersamin Files ay mas mabigat pa sa Cabral Files, na ngayon hindi na nga ho pinansin ng Blue Ribbon Committee dahil damay pala ang mga animal dito. Lalayo. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Tama ka dito. Igay Risi, ang galing mo ha. Tama. So ngayon, ipatawag mo si Igay Risi. Ipatawag mo si Bersamin. E.S. Bersamin. Dati. Ipatawag mo si Adrian. Ipatawag mo rin si Tinyo. Ipatawag mo si Leandro Leviste. So ngayon, pag-uusapan natin kung yung katotohanan ng Bersamin Files na pinag-uusapan ni Bongbong Marcos at ni Bersamin. Kasi meron pa daw ibang usapan. Tang-inumin, Tama, para magkaalaman. Kung sino ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi sinasabi ng Malacanang, alam mo naman si Claire Castro, ang bunganga yan, basura Fake news yan. Gawa-gawa lang. Nasaan yung conversation? Sabihin na nga. Ayan hawak ni Leandro Leviste. Pero alam ko may hawak din sila ni Ako sa akin lang Si Tenyo, si Erice, o kasama yon yung 5 kongresista, patawag mo. May hawak yan sila. Hindi ako naniniwala na hindi yan binigyan ni Leandro Leviste. Siguro sinabi lang nila, usapan, sabihin ninyo na wala kayong hawak. Ako lang. Kasi paano po sila nakapag-interpret ng maayos, detalyado, pati pizza, kung wala silang hawak, kung hindi sila binigyan ni Leandro Leviste? Binigyan po sila. Kaya matapang ngayon, itong si Igay Erice, nagsisiwalat. Para magkaalaman. Tama. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tinyo February 9. Ano date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Wala. Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Wala. Hindi sila nagde-deny. Correct. Si Leandro Leviste ba nag-deny na Hindi. kinausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. 4 times. Pinakita niya together with 4 other congressmen. Exactly. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Tama ka dito talaga, Igay Erice. Hindi naman nag-react yung 2 Bersamin Hindi naman dinidinay nila. Kasi kung hindi ito totoo, dapat lumalabas na yung Bersamin. So ano to? Kalukuhan ni Panfilo Lacson, ayaw magpa-imbestiga. Ang tawag dito ay cover up. O pakinggan natin ito. Isa pa, kunti na lang, kunti. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to question. Buhay po ba si Cabral?
Wala po akong alam doon. Wala po ako. Dahil hindi na. Alam nyo, Teka lang. Gusto ko yung tanong, buhay pa ba si Cabral? Dito ako dudugtong sa sinasabi ni Kong Eresi na it's a cover up. So yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, cover up lang. Pati yung ICI, cover up lang. Kasi ang mga nag-iimbestiga, kasama rin pala sa issue na lumulutang na ngayon sa Bersamin Files. Kagaya ni Tuta Lacson na pinagsama ko. Tuta Soto, Tuta rin naman si Lacson, ni Tambaloslos. Tuta Soto at ni Panpilo Lacson. So wala tayong aasahan sa mga to. So ito ay legit na cover up. Pansinin nyo po, ang dami pong issue kung ano-ano na lang, ang daming cover up. Cover up. Yung pagputok dito ng issue na to, yung pagputok ng Cabral Files, biglang isiningit na may warrant of arrest si Bato, anak ng kagwang talaga naman, ang daming cover up. Ngayon naman, pagputok ng Bersamin Files, anong isiningit? Si Senator Bongo daw, at yung ibang mga kasama ni Tatay Digong di umano sa war on drugs ay maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Idinamay sila. Ang daming cover up. Impeachment labang kay Vice President Inday Sara, cover up. Impeachment labang kay Bangag, cover up din yun. Utsa, papayag ba tayo dito? Nakakalimutan na lang natin ang issue sa flood control. Tandaan po ninyo, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ito na ngayon. Kay Bongbong Marcos yung 1.5 trillion pesos. Ang problema, si Tuta Soto, Panpilo Lacson, sa Senado, anak ng kagwang, nakinabang din pala ang mga hinayupak na ito. Kung hindi nila alam, patunayan nyo na wala kayong kinalaman sa flood control issue at pangungurakot ng gobyernong ito para maliwanagan kaming lahat. At magkano ba ang inyong mga natanggap? Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
vlog mo may pag-asa.